Kasama natin si tatay po ngayon, guys. Ipapaabot po namin tungkol po sa nangyari po dito sa ating bansa. Kung bakit napasok at bakit po may remote control po yung China sa electricity, no? Pwede tayong mag-shutdown. Lahat po ng access po natin dito sa Pinas, pwede pong maputuli at mawala yan. Kaya natatakot si kaibigan. Baka marami pang ginagawa ang ating mga kapwa Pilipino na nakaupo doon na mga traidor. Kaya ito po ang babala ng ating kaibigan na dapat po paghandaan. Kaibigan, ano po ba mangyayari kapag mangyari po talaga yung sinasabing shutdown? Kasi po hawak po nila ngayon yung computer na mayroon po silang remote daw na nasa China ngayon na pwede po nilang pwedeng ma-hack man siguro yun or patayin ang electricity, di ba? Ma-shutdown, di ba? Yun po ang tinutukoy doon. Ano po ba talaga, kaibigan, na mangyayari pa dito? Di ba sinabi po ninyo noon na mayroon pang mabubuking pa dito, mas lalo pang marami pang matutuklasan dito sa mga ginagawa po ng China, lalo na po yung mga kapwa natin Pilipino ay kayang bayaran. Ha? Paktay na, guys, nanawagan si kaibigan natin Duwende. Alam po ba ninyo, maraming Chinese po dito sa ating bansa na nakapasok at maraming nagninegosyo na, no? Nanawagan si kaibigan, kung sundin lang po natin doon kay Trump, no? Pinapalayas po niya yung mga tao na nakatira na hindi po legal, no? Maraming nakapasok siguro dito sa atin illegal na mga tao na taga China. Kasi isa na po doon sila sa mga spy at pwede silang magagamit na pwede nilang mapapasok po kung ano man ang kagustuhan po ng kanilang presidente po doon sa China. Kaibigan, ito po ba na nakikita po nyo na napakadelikado eh. Naku po, kung hihigpitan lang sana yung Pilipinas na hindi na po pwede na manirahan po yung mga Chinese, lalo na yung mga illegal na nakapasok dito sa ating bansa, guys. Kasi isa na po daw doon na makakatulong po sa mga plano ng kanilang presidente doon sa China ngayon, guys. Isa na po sila doon na pwedeng makapagbigay po ng spy. At saka hindi lang spy, no? Marami pang magagawa dyan. Kung ang China, guys, napaka talino sila, na sikreto lang po ang kanilang ginagawang katraderan, kaibigan. Tama po kayo, kaibigan. Kapag ito, guys, alam mo ba kung bakit unti-unti daw nilang pinapasok ang ating bansa? Kasi natakot si kaibigan, lalo na nahawak na po nila yung remote control na pwede tayong mag-shutdown dito. Kung sila po ay lulusob dito sa atin, kapag gera ang pag-usapan dito, lugi na tayo dito, guys. Kapag bawalan tayo ng kuryente, paano na lang? Grabe naman to. Sana po ay malulutas po itong problema, kasi po si kaibigan natin natakot pa kasi marami pang malalaman at matutuklasan natin na hindi pa natin natutuklasan ngayon. Pero nagpapasalamat po kami, kaibigan, kasi po mayroon pong mga nasa taas po ngayon na nakatuklas nito. Oo, nagpapasalamat po tayo sa kanila dahil po mayroong mga instrumento na binigyan ng Panginoon na mabubuking po nila ang mga ginagawa po ng China. Dapat po mahigpit po tayo ngayon, no? Sana yung mga tao na makarinig nito, ipakishare na lang, guys, no? Kasi po yung mga nakapasok dito sa atin, marami po mga illegal po eh. Tulad po ng mga Chinese na katira po sa atin, may mga illegal po dito. Dapat po ay pinapaalis po sila dito, kasi isa na po sila doon makatulong sa mga plano ng kanilang presidente dito. Ha? Totoo yan? Na, meron nga palang inuutusan yung presidente po nila na
Nako po, ito po ang nakakatakot guys. Marami na pala dito nakapasok dito na inuutosan ni Xi Jinping, yung presidente po doon sa China. Paano na lang kung mag-shutdown? No, hindi po natin alam. Yung mga Chinese po dito nakapasok sa atin dito, no, kung anong gagawin. O sila po ba ang maglagay po ng lason para po tayo ay pwede po nila i-shutdown yan guys. Mawalan tayo ng kuryente. O pakawalan po nila yung gusto po nilang pakawalan dito para po tayo ay mamamatay. Paano na lang tayo dapat po maging matalino po ang Pilipino? Hindi na lang po tayo. Tularan po natin doon sa ibang bansa, napakatalino, magplano. Hindi po tayo pwede umaasa sa ibang bansa, kaibigan, di ba? Pwede po ba kaibigan na puntahan mo po yung yung China para masira po yung kanilang mga kagamitan? Kaya ba? Guys, sabi po ng ating kaibigan, susubukan po nila guys na sirain, no? Subukan po nilang puntahan guys. Sana po kaibigan kung makaya po ninyo, ha? O sige po. Guys, magpapaalam muna sila doon sa kanilang kaharian, guys. Paningkamutan daw nila, no? Na masira at masira yung plano ng China para laban po dito sa ating bansa. Kung mangyari po yung giyera dito, wala tayong laban, guys. Lalo na pag kasi yung kuryente ay malaking tulong po talaga, guys. Maraming buhay po yan na masasagip. Sa totoo lang. Paano tayo? Mayroong magkakasakit dito sa atin. May mga pasyente po doon sa ospital. Kapag nag-shutdown, wala, impasta. No? Kung saan man ang genset diha, lang, no? Hindi yan pwede na pang matagalan po yung genset na magagamit. No? Hindi tulad po ng kuryente ay pwede kang ilang buwan, ilang taon ka pa dyan na pwede. Pag naubos yung gas po natin, paano lang po yung genset, di ba? Kaya grabe, napakatalino. Natatakot po ating kaibigan kasi po marami na pala dito ng mga illegal na nakapasok po dito ng mga Chinese. Isa na po sila sa mga spy. Kaibigan, meron pa ako itatanong. Ano pong mangyayari po dito kapag naglabanan na? Talo na daw guys, patay na. Ang Pilipinas, talo na talaga guys, talaga. Talong-talo na. Lalo na pag nahawakan na ng China po yung remote control na pwedeng mag-shutdown. Ito po yung nakakatakot, napakadelikado ito na mangyari sa buhay ng taga-Pilipinas. Kaya natatakot yung ating kaibigan kung hindi kumikilos po ang ating namumuno ngayon. Dapat po talaga magsanipwersa sila, magkaisa para malakas po ang kanilang pagsumpo ba, no? Diyos ko po, nakakatakot ito pag nangyari.